May naanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating pambungad na awitin. Ating buksan ang ating puso para sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang araw na to ay para sa Kanya.
ito ng pagkakataon na sabihin natin sa Diyos. Ibuka ang ating labi, sabihin natin sa Diyos ang ating pong mga saloob. Tayo lahat ay yumuko, tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos mapagpalang Ama, Ama naming sa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami po'y lubos na nagpapasalamat at tagakaisa sa pagkakataong ito. Dumadalangin sa iyong harapan mula sa kiputuran ng aming puso. Ama, ipinapahayag ng aming labi na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi nyo kami pinabayaan. Hindi nyo kami iniwan. Salamat po, Ama, sa iyo pong pagtitiis ng iyong bugtong na anak. Sa pagtiyatyaga upang kami makasunod lamang na ayon sa iyong kagustuhan. Salamat po, napakabuti niyo po sa aming buhay. Kaya narito naman kami muli, Panginoon. Ito ang iyong bayan. Nagkakaisa kami na dumudulog sa iyong harapan. Ano man po ang aming mga pagkakamali o nagawang kasalanan sa buhay, sa buong isang linggo ng aming buhay, sa mga panahon ng aming buhay na dumaan, humingi po kami ng habag na patawarin niyo kami upang sa aming pagsambang sa iyong harapan, sa aming pong pag-aawit na aming ihandog sa iyo ay isang masamyong handog, isang masamyong halimuyak para sa iyong harapan, sapagkat ang lahat ng aming kasalanan ay linis mo na. Salamat po, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong gawain mula sa umpisa hanggang sa matapos. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong dakilang mensahe. Ang mga kabataan ito, Panginoon, ng worship ministry. Salamat sa kanilang buhay na nag-commit sila upang ikaw ay purihin, sambahin at paglingkuran. Ama, salamat po sa buong buhay namin, sa gitna ng mga krisis namin pong pinagdadaanan, O Diyos. Hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami iniwan. Bagkus, Lord, patuloy, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang siyang tumatakip sa amin upang hindi kami dapuan ng sakit karamdaman ito. Salamat po sa mga kapatid namin na narito, na nagbigay at oras at panahon. Sa mga kapatid namin na hindi po namin nakasama, Panginoon, abutin mo rin po sila. Kung ano man ang mga dahilan, kayo na po, Lord, ang nakakapatid. Basbasan mo po ng iyong banal at nasulak po. Maghari po kayo sa amin upang madama po namin na kayo ang Diyos na yumayakap sa amin, na nagmamahal higit sa lahat sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaming lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, kung mapapansin nyo, ito yung pinakauna kong pagsasong lead ngayong taon. And napakasarap lang sa feeling kasi ang dami ko rin bagong mukhang nakikita. Amen? Amen. Handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah! Taas natin ang ating mga kamay. Extend it. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa amin. Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa amin. Mahal na mo! Mahal na mo! Mahal ko
Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Taas natin ang ating kamay. Huwag tayong mahihiga. Dahil tunay ang napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Walang hanggan, hindi nagbabago. Kailanman sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay nagkalahon. Lahat ng sinabi mo, nararamdaman ko'y mapapawi. Suliranin ko'y magagawi. Kalayaan na naranasan ko dahil sinabi mo. Ang matawarin, panalangin ko iyong dinigin. Ang magtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Hallelujah! Dahil sinabi mo. Hallelujah! Sarap-sarap magpuri sa ating Panginoon ang puso. Amen! Walang hangganan! Walang hangganan! Hindi nagbabago kailanman sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay nagkalahon. Ngunit kapag lahat ang sinabi mo, nararamdaman ko'y mapapawi. Suliranin ko'y magagawi. Kalayaan na naranasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ang patawarin. Panalangin ko iyong dinigin. Ang pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Sinabi mo, nararamdaman mapapawi. Suliranin magagawi. Kalayaan naranasan dahil sinabi mo. Sa lahat ng tawarin, isang dalangin dinigin. Puso ay nagtitiwala sa sinabi mo. Nararamdaman ko'y mapapawi. Suliranin ko'y magagawi. Kalayaan naranasan mo dahil sinabi mo. Ko'y matatawarin. Panalangin ko iyong dinigin. Ang pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah! Yes, O Lord. Tunay ang napakadakila ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you for everything, Lord God. Thank you for this feeling, Lord God. Thank you sa kagalakang nararamdaman namin na nagmumula sa iyo. Salamat sa walang hanggang pagpapala, O Diyos. Hindi mo kami pinapabayaan kahit saan man kami magpunta. Matatanggal, Lord God, lahat ng anxiety na to, Lord God, dahil sa iyo. sa ating pagsunod. Any problems man yan, kung dami lumakad para lumapit ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Patuloy na maglilingkod. Amen. Hindi tayo papayag
sobrang nagagalak na ang Panginoon at ang Diyos na marinig to, na nanggagaling sa atin ng buong puso. Ako ngayon lumalapit, amen.
dinadala sa harapan mo, O Diyos. Bagamat marami kaming problema na nararanasan, Lord God, patuloy kang nandyan sa tabi namin, Lord God, para hindi kami pabayaan, Lord God, para labanan yan, Lord God, at lagpasan ng kasama ka. Yes, Lord God, alam namin na Ikaw ang sagot sa lahat ng bagay, Lord God. Nagtitiwala kami sa inyo, Lord God, ng buong puso, Lord God. At sabi nga sa awitin, Ikaw lamang ang aming iibigin. Ikaw lang, O Lord. Dahil Ikaw rin yung nagbigay sa amin ng kapatawaran, Lord God. Kahit marami na kami nagagawang pagkakasala, Lord God. Salamat, O Lord, sa lahat ng pagpapalang pinagkakaloob niya sa bawat pamilya, Lord God, sa simbahang ito. Salamat, Lord God, at hindi niyo kami pinapabayaan despite of the COVID-19 na kumakalat, O Lord. Lord God, alam po namin, Lord God, kung magiging worse yung mangyayari ngayong taon, Lord God, kasama ka namin. Hindi kami mag-aalala na may mangyayaring masama sa amin dahil nandito kasama yung puso at kasama ka namin. Salamat, O Lord. Patuloy po namin idinadalangin, Lord God, na sana po patuloy yung kaming yakapin ng iyong presensya. Patuloy yung palambutin ng aming puso na patuloy na lumapit sa iyo at lumayos sa mga kamalian, Lord God, na umaakit dito sa mundo, Lord God. Alam po namin, Lord God, na mabilis kaming matukso. Pero nandyan ka, O Diyos, para hilain kami palayo sa bagay na yun. Salamat po, Lord God, dahil nandito kami sa harapan mo upang pagpurihan ka. Salamat sa lahat ng pagpapala sa buong taon at patuloy niyo kaming niligtas. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo, Lord God, at patuloy kang pinagpupurihan at hindi nagsasawang pagpurihan ka, O Diyos. Salamat sa bagong puso na lumapit sa iyo. Salamat, O Diyos, at pinilit niyo kami, O Diyos. Pinursue mo kami and encourage mo kami, Lord God, na gawin kung ano yung nais mo, kung ano yung plano mo sa amin, Lord God. Alam po namin, hindi mo kami pababayaan kung saan man po kami mapunta. Dinadalangin po namin ito, Lord God, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah. God is good. Medyo angat-angat po tayo. Magkaroon tayo ng social distancing. Okay. Alam niyo po, I'm very blessed ngayong umaga dahil nakikita ko yung mga hindi ko nakikita before. Ano po? At salamat po sa atin pong mga bisita. Okay, meron po tayong mga bisita ngayong umaga. Hindi ko na po sila tatawagin kasi po baka pagkaguluhan ninyo. Hindi naman po sila artista. Pero mabuti pang Diyos dahil kasama natin sila. Dahil alam po ninyo, ang Diyos ang may gusto na sila ay nandito. Amen? At hindi po sila nagkamali. Amen? Magpunta dito para po sila ay makatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Pero hindi po sa akin kasi wala pa akong pera. Okay? Sa Diyos po lagi tayo aasa. Amen? At yung pagpapala na yan ay mula sa Diyos na tinatanggap ng mga taong naniniwala sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi rin kayo tatanggap ng pagpapalang mula sa Kanya. Okay? At Happy New Year pong muli sa inyo. Pangalawang linggo na po ngayon ng buwan. Hindi ako nagkakamali. At ang atin pong papaksain ngayong umaga ay tungkol sa pagpapatawad o forgiveness. Ang pagpapatawad po ay napakahalaga dahil dito nagumpisa, dito naganap yung katubusan ng tao sa mundo. Sa pagpapatawad, maraming tao ang gumagaan ang pakiramdam. Hallelujah. Are you with me? Maraming tao ang gumagaan yung pakiramdam at para bang yung tingin niya sa kanyang sarili, wala na siyang problema. Pag yung kanyang buhay ay magang at walang iniisip, walang naargabyadong tao, walang nahahamak na tao.
Amen. Yan po ang gusto ng Diyos. Kaya yung pagpapatawad na ito o forgiveness na ito ay ang Diyos mismo ang unang nagbigay ng halimbawa para ipakita doon sa mga mananalig sa Kanya na kailangan ang pagpapatawad. Siyempre, pag magpapatawad ka, may pag-ibig yan. Amen? Mahirap magpatawad ang isang tao kung walang pag-ibig. Pinatawad tayo ng Diyos dahil inibig niya muna tayo. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos sa Kanyang pagmamahal sa atin. At alam kong ang Diyos po ay hindi nagkamali para patawarin tayo. Amen? Hindi siya nagkamali. Kaya lang, itong kanyang mga pinatawad, nahihirapan namang sila magpatawad din. Ang Diyos, hindi siya nagdalawang isip na tayo ay patawarin. Pero tayo, ang hirap natin magpatawad. May marinig lang ang tao, nakapraso, na tinamaan yung kanyang ego, yung kanyang puso. Isusumpa niya na kaagad halos. Huwag ganon. Hindi ganon ang gusto ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang pagpapatawad, kahit kay isa-isang anak niya, ibinigay pa para lang sa iyong kapatawaran ng iyong kasalanan. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, napakasimple lang yan. Hindi masyadong masakit yan. Kasi hindi pa buhay ang kapalit. Ano sabi mo ng Hebreo? Sabi, ang hirap pong basahin doon, malabo yung ating projector. Yung may mga cellphone na may mga Bible at saka yung may mga Bible na hawak, pwede pong yung open. Kita na po ba? Okay. Pasensya na po doon sa medyo malalabang mata. Maglamig po kasi, lamig at init, kaya siguro nag-ano yung ating projector. By the way, ang sabi po dyan, for I will forgive their wickedness and will remember their sin no more. Okay, tingnan natin sa Tagalog, Brother Jael. Para makita ng ating mga kapatid, pwede mong i-type? Okay. Hebreo yun, di ba? So, Hebreo chapter 8, verse 12. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi po dyan, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang kasalanan. Sabi po ng Panginoon, at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Amen. Naniniwala po tayo sa Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Born again na tayo, binago na tayo ng Diyos. Kaya yung promise ng Lord, applicable sa inyo. Nararapat sa inyo. Hindi na ng Diyos o lilimutin na niya yung inyong mga kasalanan. Actually, tinubos na tayo, pinatawad na tayo. Pero yung mga nagkakamali pa uli, yung mga nakaagawa pa uli ng kasalanan, nakalaan lagi ang puso ng Diyos sa pagpapatawad sa inyo. Why? Kasi anak niya tayo, anak niya kayo. Kaya yung kapatawaran ng Diyos, yung kamay ng Diyos, laging nakalaan para sa inyo. Para sa ating lahat. Ang kailangan lang, sumunod, magpapakumbabang loob tayo sa Diyos. Ano pa isang talata, Brother Jael? Jeremiah chapter 3, 31 to 34.
Jeremias chapter 3. Ang sabi dyan, verse 31. Wala pang 31 ang Jeremias. So wala pong ano. So mali yata yung quote ko ng verses. Pero halos the same po yung sinasabi doon sa Jeremias na hindi lilimutin niya na yung lahat ng pagkakasala o yung kamaliang ginawa ng tao. Ganyan po ang Diyos. Hindi niya na ibinibilang na kasalanan yung mga nagagawa niyong pagkakamali ngayon. Kaya lang, hindi yun paraan o hindi yun dahilan para magpatuloy ka doon sa iyong ginagawang pagkakamali. Kasi hindi ka na po nararapat doon, hindi ka na nakadesign doon. Hindi na tayo nakalaan doon para magpabalik-balik tayo doon. Kung magpapabalik-balik tayo, wala tayong ipinagkaiba sa bayang Israel. Kaya lagi ko sinasabi po sa inyo na hindi na tayo nakalaan para doon. Okay? So ano sinasabi ng Bible tungkol sa pagpapatawad? Mark 11. Tingnan natin. Mark 11:25. O Marcos. Ang sabi niya, kapag kayo'y mananalangin, patawarin ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad naman din naman sa inyo ng amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngayon, kung hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, sa iyong kapatid sa Panginoon, papaano kang nananalangin araw at gabi sa Diyos? Papaano kang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos samantalang hindi mo naman pinatatawad yung kapatid mo? Hindi ba tayo nag-iisip? Hindi ba natin iniisip yung mga bagay na ito? Maliwanag mo na sinasabi ng banal na kasulatan, kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. Kaya siguro hindi dinidinig ng Diyos o marahil hindi dinidinig ng Diyos yung inyong mga panalangin kasi meron pa kayong hindi pinatatawad. Ikaw o siya nagkamali sa iyo, ang mahalaga, humingi ka ng tawad sa Kanya. Tapos, alam ng Diyos yun. Ano sabi ng 26? Sabi niya, ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Hallelujah. Tinuturuan po tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Kanyang salita para tayo ay matuto sa ating buhay pananampalataya habang tayo ay nandito sa sanlibutan ito at hinihintay natin ang ating Diyos sa Kanyang muling pagbabalik. Alam kong marami sa inyong nasaktan, marami sa inyong nasugatan, no? Ng 2020. Pero dahil sa meron kayong pag-ibig ng Diyos, meron kayong Espiritu ng Diyos, nagagawa nating magpatawad. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kailangan pa bang iutos na purihin natin ang Diyos sa pagpapalakpak kapag yung Kanya mga salita ay pabor sa ating buhay? Hindi na. Pag narinig mo ang mabuti ang Diyos, palakpak agad, papurihan mo kagad ang Diyos.
Oh, Diyos si Micah, hindi ko pa sinasabi, pumalakpak na. Di ba? Yan ang mabuting bata. Meron pang isang talata, bago tayo pumunta doon sa 6 na kadahilan kung bakit dapat patawarin ang taong nakasakit sa'yo. Matthew 18. Matthew 18. Ang sabi niya sa Matthew 18:21. Ganito po sinasabi. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patawarin o patatawarin na ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Take note, ang nakalagay doon, paulit-ulit. Ibig sabihin, hindi lang isang beses. Makapito po ba? Sabi ni Pedro. Ang sabi ng Lord, sumagot si Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ay, ang daming beses mo ngayon patatawarin, kahit naghingi na sa'yo ng tawad, patawarin mo pa uli. 77 beses mo siyang patatawarin. Ilan yun, Brother Jael? Yung magagaling sa mathematics. Hindi lang isang beses ka magpapatawad. Ibig sabihin, lagi kang nakalaan sa pagpapatawad. Kasi hindi mo alam kung sinong tao yung makakagawa na naman sa'yo ng kasalanan. Tama ba? Hindi lang naman isang tao ang kasalamuhan mo sa mundo. Maraming tao. Kaya asahan mo na meron kang pinatawad sa susunod, baka meron naman uling. Ikaw ay patawarin o makapagpatawad ka naman uli. Ibig sabihin, walang hanggan ang pagpapatawad. Bakit? Dahil ang Diyos, walang hanggan din yung kanyang pagpapatawad. Anak ka ng Diyos, di ba? Oh. Kaya kung anak ka ng Diyos, anak tayo ng Diyos, dapat lagi tayo nakalaan sa pagpapatawad. Lagi tayong handa. Okay? Wala namang ginawa sa'yo. Halimbawa ito, wala namang ginawa sa'yo. Pero meron siyang ginawang pagkakamali. Okay? Sabi mo kapatid, pinatatawad na kita kahit hindi ka sa akin nagkamali. Pwede ba yun? Kasi kapatid mo siya eh. Dapat kausapin mo rin. Mahalaga po yung pagpapatawad. Napakadakilang gawain yan. Okay? Hindi naman natin magagawa magpatawad kung wala tayong pag-ibig at kailangan din natin ang tulong ng Espiritu ng Diyos. Paano ka magpapatawad kung wala kang pag-ibig o wala kang Espiritu ng Diyos? Hindi mo rin kaya magpatawad kung wala kang Espiritu ng Diyos na tutulong sa'yo. Kailangan po natin yan. Okay? Aminin natin, mahirap gawin ang magpatawad. Pero kailangan natin gawin. Bakit po? Kasi yung ating Ama ay mapagpatawad. Mahalaga po yun. Dito mo makikilala, dito natin makikilala na tayo ay talagang tunay na binago na ng Diyos. Yung ating buhay pananampalataya, no? Kapag tayo ay marunong ng magpatawad. Sampung taon ka nang hindi nagpapatawad, 10 taon ka na rin mananampalataya. ...2021 na, hindi ka pa nagpapatawad. Baka abutin pa ng 2022 yan. Mag-uugat na yan. Pag hindi ka nagpatawad sa kasalanan, anong kabera ng kasalanan? Kamatayan. Okay? Pero hindi ka na darating doon. Kasi tinubos ka na ni Lord. Pinatawad ka na ni Lord. Ang gusto lang ng Diyos, habang tayo nandito sa sanlibutan ito, nagpatawaran tayo sa isa't isa. Magmahalan tayo sa isa't isa. Okay? Magtulungan tayo sa isa't isa. Yan ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kasi yan ang aral ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa sanlibutan na ibinigay niya sa mga apostol at ipinangaral ng mga apostol.
Ang pagtulong, pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, yan ang mahalagang turo ng ating Panginoon na dapat nating ginagawa. So meron tayong 6 na dahilan kung bakit dapat patawarin yung taong nagkasala sa iyo. Ano yung una? Ang una, patawarin mo siya tulad ng papatawad sa iyo. Di ba pinatawad na tayo ng Diyos? Okay, dapat tayo magpatawad. Okay? Pinatawad ka na ng Diyos at hindi na niya tinanong kung ano ang ginawa mong kasalanan, kaya marapat lamang ganyan din ang inyong gawin tulad ng sa nagkasala sa iyo. Ano sinasabi ng Efeso? Sabi diyan, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Next. Colossus 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya meron kayong damdamin na nandito pa, pakawalan nyo na. Huwag nyo nang itago. Kasi pag itinago niyan, mabigat yan. Hindi kayo makakahinga. Hello? Hindi kayo makakahinga. Pag meron kayong dala-dala rito, ang bigat niyan. Kahit na uminom kayo ng maraming gamot, o uminom kayo ng maraming tubig, andyan pa rin yan. Hindi nyo inaalis. No? Mahalaga po, magpasensya kayo. Magpasensyahan kayo sa isa't isa. O magpatawaran kayo sa isa't isa. Sabi, kung may hinanakit kayo, kanino man, o sa kapatid mo, magpatawad kayo. Tulad o gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Kasi sabi natin, Kristiyano tayo, anak na tayo ng Diyos, ang Panginoon mo si Kristo, na nagpatawad, no? At ang paraan ng pagpapatawad ni Kristo hanggang sa kamatayan, tayo hindi pa hantong sa kamatayan, ba't hindi natin magawang magpatawad? Alisin natin sa ating isip, sa ating puso, yung ating sarili. Palawasin natin yung ating sarili. Ang paghariin natin sa ating puso ay ang Diyos para magawa natin magpatawad. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa, patawarin mo siya dahil ito ang utos ng Diyos na dapat gawin. Okay? Inutos ng Panginoon mo, ng Diyos mo, na magpatawad ka. Matthew 6. Anong sabi ng Matthew 6? Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Okay? So may pag-asa ka na. May chance ka na na lumuwag yung pasan-pasan mo, yung iyong dala-dala. Kasi alam mo na pag nagpatawad ka, patatawarin ka na rin, Lord. Awan ko kung kabisado niyo yung kantang Lord, patawad. Number 15, ang sabi niya, ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Sabihin nga natin, Lord, patawad po. Salamat sa samagot. Sabihin nga natin, Lord, patawad. Kasi alam nyo, kahit dito lang, mabigkas na natin. Pero kung lagi ka nananalangin, every day, every night, no? Lagi mo kinakausap ang Diyos. Alam kong humihingi naman kayo ng tawad lagi sa Diyos. Amen? Napakahalaga po ang pagpapatawad. Kasi alam niyo kung bakit merong isang, pag hindi ka nagpatawad doon sa kapwa mo, tuwing masasalubong mo, iiwas ka eh. Ako, andyan na naman. Ba't ka pa nasalubong ito? Di ba? Iiwas ka.
Samantala kung pinatawad mo na siya, ang taas ng liig mo, nakaharap ka sa kanya, oh. Wala na akong pagkakuutang sa'yo. Wala na akong atraso sa'yo, pinatawad na kita. Malakas na ang loob mo. Buo na ang loob mo. Kasi wala ka ng kabigatan sa kanya. Pinatawad mo na siya. Magpatawad tayo. Yan ang gusto ng Diyos. Sabi doon, sapagkat kung ginagawa natin ang pagpatawad, hindi pagkakait ng Diyos na tayo ay Kanyang patawarin. Okay? Laging open, laging nakabigay, laging nakalaan yung kamay ng Diyos para sa'yo. Kung ikaw ay, kung ginagawa mo yung Kanyang gusto, ginagawa mo yung Kanyang nais. So alam niyo kung bakit ko naisip na binigay ng Diyos ang itong aral na to? Kasi marami akong nararamdaman ng 2020 hanggang ngayon ay nararamdaman ko meron pang hindi nakakapagpatawad. Huwag niyong hayaan na dumating ang Panginoon na hindi pa kayo nakakapagpatawad. At kukunin na tayo ng Diyos. Sabi niya, ikaw, hindi ka pa pwede kasi hindi ka pa nagpapatawad. Kung ganong senaryo kung may ganong senaryo, hindi ko sinabing ganon ng Diyos. Yung ganong senaryo lang, na kung ikaw ay kasama sa grupo at nakita ka ng Diyos, nakita niya na meron ka pang tinatago, sabihin niya sa iyo, pumunta ka muna doon sa sulok, manalangin ka muna doon, mag-pray ka muna sa Ama para patawarin ka. Walang iniwan niya sa isang leader sa church. Itong leader na ito, pag nakita niyang hindi maayos yung tugtugan ng kanyang mga instrumentalist at yung kanta ng worship, yung mga manganganta, hindi ayos at magulo, sasabihin ng pastor, tigil muna ang practice. Tigil, tayo kayo lahat, manalangin kayo sa sarili niyo. Magsipanalangin kayo, hingin niyo sa Diyos na maging maayos yung inyong ginagawa. Diba? Kaya mahalaga po yung pagpapatawad. Pangalawa natin, Brother Jael. Pangatlo tayo. Patawarin mo siya upang ang kapaitan ay hindi manatili sa iyong puso. Okay? Tayo yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kailangan magpatawad ka para yung pait, yung bigat na dinadala mo, mawala. Para hindi ka tago ng tago o kaya ilag ka ng ilag o iwas ka ng iwas. Mahal natin ang kapatid natin sa Panginoon, di ba? O mahalin natin din yung ating kapwa. Pag mahal mo siya, mapapatawad mo siya. Ano man laki ng atraso sa'yo o ano man laki ng kasalanan sa'yo, kailangan mo siyang patawarin. Sabi mo sa kanya, usap tayo. Kapatid, kasi kapatid mo naman siya, di ba? Kapatid naman natin siya. O kapatid mo siya. Usap tayo, kapatid. Para maging maayos yung anuman yung ating problema. Ganun lang yun. Ano sabi ng Hebreo 12? Sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon. May problema. Pag hindi mo kasundo yung kapatid mo o yung kapwa mo, hindi mo makikita ang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo mararanasan o hindi mo mararamdaman ang pagkalinga ng Diyos. Parang ang layo-layo mo sa Kanya. Ano sabi ng 15? Sabi niya, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig sa Diyos. O ang susi ay pag-ibig sa Diyos. Makakapagpatawad ka na pag meron kang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Ano ba ang kapangyarihan ng pag-ibig?
Di ba ang pag-ibig ay patient, kind, di ba? Mapagtiis, mapagbata, mapagpatawad. Marami ang nagagawa ng pag-ibig. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Okay? Huwag kayong magtanim ng magtanim. Mabuti ang itanim. No? Huwag yung hindi tamang itatanim. Kasi yung pa palang maitatanim na makasamaan o masama ay nakakahawa. Pero ako naniniwala na walang anak ng Diyos na nakakahawa. Sa kabutihan, mas maganda. Yung paggawa ng mabuti, tama. Na paggawa ng tama, magandang mahawa yun. Pero kung yung ugali mo ang makahawa sa iba na hindi tama, may problema tayo dyan. Kasi po, ang mga anak ng Diyos, tayo yung asin, tayo yung ilaw, tayo yung larawan ng ating Diyos na buhay. Kaya pagka kayo ay may nakita sa inyo hindi maganda ang tigasanlibutan, sasabihin nila, ganyan ba ang mga anak ng Diyos? Ganyan ba ang mga binago ng Diyos? Ganyan ba ang mga born again o born against? Sakit, no? Kaya sabi ng Bible, mag-ingat kayo. Sikapin ninyong magkasundo o lagi kayong nagkakasundo. Ang mga anak ng Diyos hindi dapat nagtatalo-talo o hindi dapat nag-aaway. Dapat lagi nag-uusap yan. Pag may problema kayo, hindi nyo kayong lutasin, tawagin nyo ako, saka si Brother Nardo, si Brother Raul, Sister Ana, Sister Esther. Tulungan nyo po kami kasi po hindi ako maintindihan ng kapatid ko. O nung kaibigan ko, pwede pa tulungan nyo kami, mamagitan kayo. Gagawin po namin yan. Amen? Sino magtutulungan? Alam, mandalin nyo sa barangay, hindi naman yun mananampalataya. Hindi naman Kristiyano yun, hindi naman anak ng Diyos yun. No? Tuwiran ko sinasabi kasi hindi naman tinanggap nila si Kristo. Ang sabi ng Bible, pag may problema sa loob ng iglesia, huwag niyong dadalhin sa barangay o huwag niyong dadalhin doon sa hindi mananampalataya. Kayo sa loob ng iglesia ang magtutulungan para malutas ang problema. Pag hindi na makaya ng pastor, hindi na kaya ng board, sa pastor pupunta. Pag hindi kaya ng pastor, o sige, dali natin sa Congress. Hindi sa barangay, sa Congress na. Ha? Ganun po ang magandang gawain ng mga anak ng Diyos. Sunod. Pang-apat, patawarin mo siya sapagkat ito ay kalooban ng Espiritu Santo. So, yan ang gusto ng Espiritu Santo. Hindi natin magagawang magpatawad kung hindi tayo matutulungan ng Espiritu ng Diyos. Mabasa tayo. Romans. Sabi niyan, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Okay? Kaya hindi nyo magawang magpatawad kasi mahina tayo. Yung sabi, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So meron palang panalangin na talagang dapat na gawin. Kaya nga ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. Parang naniniwala na ako doon sa sinasabi ng iba na hindi siya marunong magsalita. So kung hindi ka marunong magsalita, ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat naman tayo may Espiritu ng Diyos? Sinong hindi pa tumanggap sa Panginoon? Pag hindi nyo pa tinanggap ang Panginoon sa buhay ninyo, wala kayong Espiritu ng Diyos. Kasi yun yung magtuturo sa atin ng mga mabubuting bagay
para tayo makapamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Sa ating pagpapatawad, mga kapatid, may katulong po tayo, ang Holy Spirit na yan. Kailangan natin yan. Dapat kinakausap nyo rin. Next. O, panlima. Patawarin mo ang nakakasakit sa iyo upang hindi ka hatulan ng Diyos, katulad ng ginawa mong paghatol na asa nakasakit sa iyo. Okay, narinig mo yung iyong kapwa, nagsalita. Hinatulan mo na kagad, sinabihan mo na kagad, chismosa agad. Hindi mo pang alam kung anong sinasabi. Sinabihan mo na kagad, chismosa siya. Ganito siya, etc., etc. So, humatul ka na. Okay? Ano sinasabi ng Matthew 7? Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, o paghatol ninyo sa kapwa, o paghatol ninyo sa inyong kapatid. At susukatin kayo na ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun din ang gagawin sa iyo. Ibig sabihin dyan, pag hindi mo siya pinatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. May related din doon sa nauna natin mga binasa na banal na kasulatan. Kaya paulit-ulit na sinasabi dito na kailangan mo magpatawad. Mga kapatid, huwag nating hayaan yung ating sarili na mahulog sa bitag o sa patibong na ginagawa ng dyablo. Maraming kapamaraanan si Satanas o ang dyablo para yung mga anak ng Diyos ay dayain. Umadaya. Para mataniman yung kanilang puso na hindi tamang pag-uugali. Ano ang pakiramdam ng taong mabigat yung kalooban na may daladalang problema? Magulo, di ba? Problema sa bahay, problema sa sarili, problema sa kapwa. Ang hirap nun. Parang hindi ka na makakahinga. So, ang magiging bunga nun, magkakaroon ka ng sakit sa puso. Kasi hindi mo pinakawalan. Meron pong sinasabi ang Romans tungkol dyan. Romans chapter 14 verse 17. Sabi po ng Romans 14 verse 17, ganito po. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid. Pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang kailangan. Okay? Ang kailangan ay ano? Pagkakasundo-sundo. At merong kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. 18, ang sabi sa 18, ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Ang ganda po na sinasabi ng salita ng Panginoon. Meron pang isa, sa aklat ng Galatia. Galatians chapter 5, verse 13. Hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig.
Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pag-uusap o pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya kung mahal mo yung kapwa mo, magagawa mo siyang patawarin. Amen? Maliwanag po yung binasa natin. Sa verse 14, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay, kung hindi mo mahal yung sarili mo, huwag mo na siyang patawarin. Pero mahal mo nga yung sarili mo eh. Kaya kailan mapapatawad mo yung kapwa mo. Kasi kung babalik ta rin yung pangyayari na ikaw naman yung hindi patawarin, masakit din yon sa iyo. Masakit din yon sa atin. Hindi tayo makakatulog. Amen? Hindi tayo makakatulog. Lalo na pag sinabi mo na anak ka ng Diyos, tapos hindi mo magawa na magpatawad, hindi ka makakatulog. Mas maganda niyan, ilapit mo sa Lord, umiyak ka. Panginoon, tulungan mo ako na magawa kong magpatawad. Gagawin ng Diyos yun para sa'yo. Hindi tayo mapapahiya. Ano pang kasunod? Ng 13? Sabi sa 14, o sa 15. Ang sabi sa 15, ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang para mga hayop, mauubos kayo. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kung tayo dito, hindi tayo magpatawaran, kanya-kanyang away, kanya-kanyang kampihan, mawawala na ang tao sa loob ng iglesia. Lalabas lahat yan. Bakit? Walang pagkakasundo. Walang pag-ibig. Walang pagpapatawaran. Ang sabi mo naman na nakasilatan. May pang-anim pa ba tayo, Brother Jael? Dito po yung last. Patawarin ng iba dahil makakatagpo ka ng kapayapaan. Pag nagpatawad ka, magiging payapa ang buhay mo. Ano? Kaya na ba natin magpatawad? Okay. Sarap sumigaw ng amen, ano? Yung iba tahimik lang, speechless. Kung hindi magpapatawad ang tao, ito yung mangyayari. Walang kapayapaan ang taong alipin ng masamang isip at galit. Wala. Wala kang makukuhang kapayapaan sa buhay mo. Bakit? Dahil ikaw o tayo ay bilanggo ng ating dati pang pagkatao. Kaya hindi ka makapagpatawad kasi nandyan ka pa. Nandyan pa yung dati mong pagkatao. Hindi mo pa isinusuko sa Diyos. Ikaw pa ang naghahari sa buhay mo. Sinabi mo tinanggap mo na si Kristo, pero ikaw pa rin ang naghahari sa buhay mo. Kaya hindi mo magawang magpatawad. Pag sinabi natin isinuko na natin yung ating buhay sa Diyos, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo, ang Diyos na. At siya ay tumitira sa buhay mo. Kaya yung Espiritu ng Diyos na nakatira sa buhay mo, sa iyo, siya ang tutulong sa iyo at magsasabi sa iyo na kailangan mo na ang gawin ang magpatawad sa kapwa mo. Basahin natin ang Isaiah 26. Last verse po ito. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay ng lubos na kapayapaan doon sa mga taong nagpapatawad at sumusunod sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi doon, ang mga may matatag na panindigan at sa iyo'y nagtitiwala.
Okay. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? So kung nagtitiwala tayo sa Diyos, magagawa na natin magpatawad. Dahil tutulungan niya na tayo. Sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Alam niyo, sobrang daming pangako ng ating Panginoon na dapat natatanggap natin, dinaranas natin. Okay? Ano yung 6? Yung 6 na dahilan kung bakit dapat tayo magpatawad. Una, patawarin natin siya dahil patawarin mo siya tulad ng pagpapatawad sa iyo. Pangalawa, patawarin mo siya dahil ito ang utos ng Diyos. Pangatlo, patawarin mo siya upang ang kapaitan na hindi manatili sa iyong puso. Pang-apat, patawarin mo siya sapagkat ito ay kalooban ng Espiritu Santo. Panlima, patawarin mo ang nakasakit sa iyo upang hindi ka hatulan ng Diyos, katulad sa ginawa mo na paghatol sa nakasakit sa iyo. Pang-anim, patawarin mo siya upang makatagpo ka ng kapayapaan. Sana po ay may napulot tayo sa umagang ito sa naihatid na mensahe para sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga na narinig ng bawat isa. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga kapatid na ito na lumapit sa iyo at humingi ng tulong para makapagpatawad sa kapwa, sapagkat ito ang nais mo, ang magkaroon kami ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Para po sa huling awitin natin ang dahil sa sinabi mo. Sa habang panahon, ang iyong
Okay po, salamat po. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng bagay na ito, Panginoon, ay plano namin at idinudulog namin sa iyo, Panginoon, na tulungan mo kami na maging malakas, maging masigasig yung aming paglilingkod sa iyo at kami po'y makapagbahagi ng iyong mabuting balita doon sa mga taong hindi pa kayo nakikilala ng lubusan. Lord, hinihingi ko po sa inyong dakilang kamay ang Del Pilar Extension, ang Road 1, at lahat po, Panginoon, ng nasasakop ng lugar na ito. Sa pangalan mo, Panginoon, hiling po namin ang mga kaluluwa ng mga taong narito. Gamitin mo ang HOA, Panginoon, sa pangunguna po ni Brother Nards at ni Sister Ami, upang, Panginoon, ang iyong mga salita ay maibahagi ng maluwalhati, Panginoon, sa mga taong ito. Alam ko po na kami ay merong pagkukulang sa taong nagdaan na hindi namin naisip ang ganitong mga bagay. Pero, Panginoon, ngayon, inilagay mo sa aming puso, sa aming isip, ang lugar na ito. Kaya sa iyo namin to hinihingi at ipinagkakatiwala. Sa mga kapatid namin, Panginoon, naririto, maging sa aming mga bisita, nawa po, hindi ito yung una, kundi marami pang pagkakataon na makasama namin sila at makarinig ng iyong mabuting balita, ng iyong pagpapala, ng iyong pagmamahal. Doon sa mga kaibigan namin na may mga trabaho, patuloy na pagpapala, ang ipagkaloob mo sa kanila, at sa mga walang trabaho, Panginoon, bigyan mo po sila, Panginoon, ng tao na siya magbibigay ng trabaho sa kanila, nang sa ganoon, Panginoon, ay makatulong sila sa gawain sa iyong iglesia. Sabi mga kapatid na hindi nakapag-church ngayon, dahil Panginoon, alam po namin na ang aming bilang ay limitado lamang. Pero alam ko po, Panginoon, na kayo ang siyang kikilos sa buhay nila. Sa sunod na pagkakataon, makasama namin sila. Lord, ganun din po sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Hiling din po namin, Panginoon, ang mabilis na kanilang kagalingan, na sa ganoon ay patuloy sila makapaglingkod sa iyo. Tunay nga po na wala kaming magagawa sa aming sarili malibang samahan mo kami o ikaw ay kasama namin. Lord, salamat din po sa pag-iingat mo sa aming mahal na pastor, sa kanyang buong pamilya, sa mga kapatid na nandoon sa ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon, dahil meron naman pong panibagong COVID. Alam ko po, Diyos, na mga bagay nito ay matatapos din ayon sa iyong kalooban. Kaya hingi po namin ang lubos pong pag-ingat sa bawat isa. Ganun din po, Panginoon, sa aming bansa, at sa aming Pangulo, sa kanyang tungkulin, samahan mo siya, Kongreso at Senado, ang aming pong mga hukom ay patuloy mo silang ingatan. At ang aming pong mga frontliners, mga pulis, mga sundalo, mga doktor, mga nurse, at marami pang iba, Panginoon, samahan mo po ang mga kapatid nito at ingatan sa pagharap sa kanilang tungkulin, sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ingatan po ang kanilang buhay. Ganun din po yung mga kaibigan namin kapatid na may mga karamdaman sa ospital. Hiling din po namin, Panginoon, ang kanilang pong kagalingan. Gamitin mo po ang mga mananampalatayang nandoon upang sila ay magsigaling, ikaw mamayataas at aming mapapurihan sa iyong kadakilaan. Ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat.
tapos na po ang ating pagsamba.